Ako si Emmanuel Gonzales, tubong barangay Palagyan, Dumaraw, Capiz. Dito ako ipinanganak, lumaki, at dito na rin marahil mamamatay. Payak lamang ang aming pamumuhay. Walang kuryente, walang internet, at tanging ilaw lang ng gasera ang nagsisilbing tanglaw tuwing gabi. Sa lugar naming ito, karaniwan na ang katahimikan. Pero sa likod ng katahimikan yan, ay may mga bagay na matagal nang tinatago. Mga bagay na hindi sinasabi sa mga tagalabas, lalo na kung hindi ka taga rito. Hindi ako dating naniniwala sa mga sabi-sabi tungkol sa aswang. Akala ko noon ay kwento lang yon ng mga matatanda para takutin ng mga batang pasaway. Pero lahat ng pananaw ko sa buhay ay nagbago dahil sa isang pangyayaring hindi ko kailanman inaasahan. Lahat ay nagsimula sa isang simpleng desisyon. Ang manligaw sa isang dalagang taga-Ilaya. Bente-uno anyos ako noon. Malakas ang katawan at puno ng ambisyon. Nakita ko si Aling Nora sa pamilihan sa bayan. Maganda, mahinhin, tahimik. Hindi siya madaldal pero may kung anong magnet sa kanya. Hindi ko na rin napigil ang sarili ko at pinilit kong makilala siya. Sa kabutihan palad, pinayagan niya akong dumalaw sa kanilang bahay sa itaas ng bundok, sa hangganan ng kagubatan at palayan. Madalas ko siyang pinupuntahan tuwing araw ng linggo. Hapon, bago lumubog ang araw, tinitiyak ko laging nakauwi ako bago gumabi. Dahil ayon sa mga matatanda, hindi ligtas ang daan kapag gabi na. Maraming nagsasabing may mga nilalang sa kagubatan, mga mata na nakasilip mula sa dilim, mga kaluskos na hindi mula sa hayop, at mga amoy na hindi mula sa lupa o sa tao. Nung una, wala akong nararamdaman. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang may bumubulong sa hangin. Parang may aninong sumusunod sa akin sa tuwing pauwi na ako. Isang gabi ng linggo, masyado akong natagalan sa pakikipagkwentuhan kay Nora. Hindi ko na malayang dumidilim na pala ang langit. Walang buwan noon. Makapalang ulap at halos wala kang makita sa daan kundi ang kislap ng ilaw ng aking gasera. Tahimik ang kagubatan. Pero hindi normal ang katahimikan. Parang may humihinga sa paligid, pero hindi ko makita kung sino. Ang hangin ay malamig, pero hindi. Parang may halong amoy ng karne at dugo. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Lalo pat sa paglalakad ko, may narinig akong kaluskos sa kanan ng daan. Hindi yun sa daga, hindi rin sa ibon, dahil masyadong mabigat ang tunog. Parang paa ng tao, pero mas mabilis. Pinilit kong huwag pansinin dahil baka sa isip ko lang yon. Baka pagod lang ako. Pero nang maramdaman kong parang may malamig na hiningang dumampi sa batok ko, doon na ako napalingon. Wala akong nakita. Pero narinig ko, isang mahinang halakhak, mababa, paos, at parang pamilyar. Doon na ako nagsimulang tumakbo. Hindi ako lumingon. Hinahabol ako ng sarili kong anino, ng mga huni ng kuliglig na tila biglang nanahimik.
at nang pakiramdam na parang may nakamasid mula sa itaas ng punong kahoy. Sa bawat hakbang ko, parang lumalalim ang lupa. Parang may pumipigil sa mga paa ko. Napadasal ako nang hindi ko namamalayan. Paulit-ulit kong binubulong ang Aba, Ginoong Maria. Habang pawis na ang aking noo sa kabila ng malamig na simoy. Pagkarating ko sa may palayan, may nakita akong nakatindig sa gitna ng pilapil. Isang matandang babae, nakatalikod at nakaputing bestida. Hindi ko siya nilapitan. Ang ginawa ko'y lumihis ako ng daan. Nilusong ko ang palayan kahit putik at tubig ang tumatakip sa aking binti. Ayokong dumaan sa harap niya. Sa bawat hakbang ko palayo, unti-unting napupuno ang tenga ko ng isang tunog. Isang matinis na hikbi na parang nagmumula sa lalamunan ng isang sanggol. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakarinig. Pagka-uwi ko sa bahay, wala akong imik. Hindi ko kinausap ang aking ina o ama. Dumiretso ako sa higaan. Binuksan ang gasera at pinagmasdan ang kisame. Ngunit sa kisame ay may nakasulat na isang sulat na hindi ko pa nakita dati. Bumalik ka. Yan ang nakasulat. Gamit ang tila pinatigas na dugo. Kinabukasan, sinubukan kong alisin yon. Pinunasan ko. Nilagyan ng langis pero hindi siya natatanggal. Para bang naisulat yon sa kahoy mismo. Nang tinanong ko ang aking ama kung siya ang gumawa, ngumiti lang siya. Pero ang ngiti niya ay malamig at ang mga mata niya ay tila wala sa tamang ulirat. Mula noon, parang may nagbago sa paligid. Mas naging tahimik ang gabi. Mas naging mabigat ang hangin. At sa tuwing isinasara ko ang mga bintana ng bahay tuwing gabi, laging may mga gasgas sa labas ng dingding. Mga gasgas na pahalang, mahahaba at tila gawa ng matatalim na kuko. Ang akala kong simpleng panliligaw ay naging simula ng isang bangungot na hindi ko na matakbuhan. At sa bawat araw na lumipas, palapit ng palapit sa akin ang dilim. Hindi ako mapakali kinabukasan. Kahit tirik ang araw at abala sa gawain ang mga tao sa paligid. Tila may anino ng takot na nakadikit na sa aking balat. Ang bawat tunog ng kuliglig, ang bawat ihip ng hangin, ang bawat kaluskos sa palibot, lahat ay may dalang pangamba. Hindi ko sinabi kahit kanino ang nangyari kagabi. Baka sabihin nilang nababaliw na ako o nagpapaniwala sa mga kwento ng mga matatanda. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, mas tumitindi ang mga palatandaan. Minsan, pagising ko, may mga balahibo ng manok sa harap ng pintuan namin. Hindi yung karaniwang balahibo. Makintab at maitim, at may bahid ng pulang parang pinulbos. Sa kabilang araw naman, may nakita akong basag na itlog na kulay berde ang loob. Amoy panis pero mas matapang. Mas nakalalasing ang amoy. Tinanong ko si inang pero tinuro lang niya ang langit at sinabing, "Baka oras na, anak." Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin noon. Ilang araw ang lumipas. Pinilit kong bumalik sa normal ang lahat. Tumigil ako sa pag-akyat kay Nora ng ligaw at pinili kong manatili sa baryo, tumulong sa pagsasaka at umiwas sa mga lugar na malapit sa kagubatan. Ngunit kahit anong iwas ko, tila sinusundan ako ng anino ng dilim.
Isang hapon, habang naglalakad ako sa gilid ng ilog, may tumawag sa akin. Isang matandang babae na hindi ko kilala. Lukot ang balat niya, mapungay ang mata at punong-puno ng kulubot ang kanyang noo. Nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga at tila matagal nang nag-aabang. Nasa kamay niya ang isang bote ng langis na kulay itim at may hawak siyang pamaypay na gawa sa palapa. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang niya ako ng matagal. Tsaka niya itinaas ang bote ng langis. "Makinig ka, Emmanuel." Pagsisimula niya. "Hindi lahat ng mata ay nakakakita sa tunay na anyo ng gabi. Pero ikaw, pinili ka. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil malapit ka sa kanila." Gusto kong umalis. Gusto kong iwan ang matandang iyon, pero parang may humihila sa akin para manatili. "Yung dinaanan mo pa uwi ng gabi, hindi na daan ng tao yon. At dahil sa ginawa mong iyon, muli silang nagising." Dugtong pa niya. "At ngayong gising na sila, hindi na sila agad matutulog." Hindi ko siya masagot. Ang dami kong tanong pero ang bibig ko'y tila nanuyo. Tahimik lang akong nakatayo habang nagsimula naman siyang magsalita ulit tungkol sa mga nilalang ng kagubatan. "Hindi aswang sa inyong alam ng karamihan. Hindi lang lumilipad. Hindi lang nangangain ng lamang loob. Ang mga ito ay may kakayahang magbago ng anyo, makialam sa alaala, at lumusot sa pagitan ng ating mundo at ng mundo ng kadiliman. Inaakala ng marami na kapag nakaligtas sila sa gabi, ligtas na sila sa mga nilalang na yon. Pero ang hindi nila alam, minsan, ang nilalang ay hindi na umaalis. Naninirahan siya sa'yo, sa isipan mo, sa anino mo." Iniabot niya ang bote ng itim na langis. "Ito ang langis ng nyog na pinakuluan sa ilalim ng buwan. Hinaluan ko ito ng luya at pinudburang ko ng abo ng manok na kulay itim. Kapag nag-init ito sa palad mo, ibig sabihin, malapit na sila." Kinuha ko ang bote. Hindi dahil naniniwala ako, kundi dahil natatakot akong tumanggi. Sa sandaling hawak ko na ito, parang may biglang humaplos sa likod ng batok ko. Hindi hangin, kundi isang mainit na palad na hindi ko nakita. Napatingin ako sa paligid pero wala namang ibang tao. Nang humarap ako sa matanda, wala na siya. Dali-dali akong umuwi. Sa buong paglalakad ko pauwi, dama ko ang bigat ng paligid. Ang langit ay tila mas mababa. Ang mga puno ay parang nakayuko sa akin. Pagka-uwi, agad kong isinara ang mga bintana. Nilagyan ng asin ang mga sulok ng pintuan, gaya ng sinabi ng matanda sa isip ko. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Inilagay ko ang bote ng langis sa ilalim ng unan ko. Mahigpit kong hawak ang rosaryo ni Inang habang ang gasera sa tabi ng kamay walang patid sa pagliyab. 12:30 ng gabi, biglang nagkalampagan ng bubong. Parang may mabigat na bagay na tumalbog sa itaas. Kasunod nun ay ang langit-ngit ng kahoy, na para bang may matatalas na kuko ang kumakalmot dito. Hindi ako gumalaw. Ipinikit ko ang mata ko. Pilit na iniisip na panaginip lang ang lahat. Pero nang magsimulang bumuka ang kisame, oo, literal na bumuka.
Doon ko nakita ang dalawang mata. Mapula, maliit at punong-puno ng galit. Para silang nakalutang sa kadiliman. Walang ibang bahagi ng mukha kundi ang mga mata lang. Napahawak ako sa bote ng langis. Nanginginig ang kamay ko. Nang igulong ko ito sa palad ko, agad itong uminit. Mainit na parang nilaga. Sa takot ko, ibinato ko ito sa kisame. Nung sandaling tumama ito sa kahoy, isang malakas na hiyaw ang umalingaw-ngaw. Hindi boses ng tao, hindi rin ng hayop. Isang tinig na tila mula sa bituka ng lupa. Bigla ring nawala yung mga mata. Bumalik ang katahimikan at ang kisame ay muling naging buo na para bang walang nangyari. Pero sa gilid ng bintana, may naiwan. Isang marka ng kamay. Itim, maugat at may mahabang kuko. Kinabukasan, dinala ko ang boteng nabasag sa simbahan. Doon ako nagdasal ng taimtim. Ngunit kahit sa harap ng krus, dama ko pa rin ang presensya ng nilalang na yun. Doon ko naalala ang sinabi ng matanda na kapag nagising na sila, hindi sila agad natutulog. At sa gabing yon, alam kong hindi na ako nag-iisa. Simula ng gabing yon, tila binaligtad ang mundo ko. Ang araw ay hindi na nagbibigay liwanag, kundi isang paalala na may panibagong gabi nang darating. Ang hangin ay hindi na tila malamig na yakap, kundi tila palihim na hinga ng nilalang na nagmamasid. At ang bawat tunog sa paligid ay tila paglapit ng isang hindi nakikita. Akala ko ligtas na ako dahil nasa simbahan ako, dahil nagro-rosaryo ako, dahil nagbasa ako ng dasal. Pero ang nilalang na yun, ang aninong tumambad sa kisame, ay hindi natitinag sa banal na pangalan. Para bang may mas malalim siyang ugnayan sa akin, na higit pa sa simpleng pananakot. Pansamantala akong lumayo sa bahay. Lumipat muna ako sa bahay ng pinsang ko sa kabilang baryo. Doon ay mas maraming tao, mas maliwanag, at mas malapit sa kapilya. Pero kahit doon, hindi ako makatulog. Sa tuwing pinipikit ko ang mata ko, bumabalik sa isipan ko ang mga matang pulang-pula. Maliliit at punong-puno ng galit. Hanggang isang araw, isang batang lalaki mula sa baryo ang nakita kong nanginginig sa tabi ng ilog. Walang saplot ang paa. Putik-putik ang katawan. At may mga gasgas sa braso at hita. Nang tanungin namin siya kung anong nangyari, halos hindi siya makapagsalita. Nang makuha niya ang lakas ng loob, isang salita lang ang kanyang nasambit. Lumilipad. Mula noon, sunod-sunod na ang mga insidente. Una, isang biik ng kapitbahay ang nakita naming nakalambitin sa puno ng saging. Wala na ang lamang loob, pero walang bakas ng dugo. Parang inubos ito mula sa loob. Maingat, malinis, pero kalunos-lunos. Sunod, isang manang sa kabilang dulo ng baryo ang biglang nawalan ng malay. Habang ginagamot siya ng albularyo, pinakita niya sa amin ang marka sa kanyang balikat. Isang kagat na bilog, pero tila hindi gawa ng tao o hayop. Lalo akong natakot. Lalo akong nanlumo. Hindi na ito basta kwento. Hindi na ito biro.
Lahat ay konektado sa gabing huli akong pumunta kina Nora. Lahat ay nagsimula nang tumawid ako sa kagubatan ng madilim ang langit at malamig ang lupa. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe ng bahay ng pinsang ko, nilapitan ako ng isang matandang lalaki, si Mang Isko. Isa siya sa mga pinakamatandang residente ng aming lugar. Kilala siyang tahimik pero respetado. Wala siyang asawa at walang anak. Sabi ng iba, isa raw siyang albularyo nung kabataan niya. Pero tinigil na niya yon nang may nangyaring hindi niya kailanman ikinuwento. Tiningnan niya lang ako. Walang tanong, walang paliwanag. Iniabot niya lang sa akin ang isang sako. Sa loob nun ay may balat ng bayawak. Isang maliit na bote ng pulang langis at isang supot ng pulbos na kulay abo. Hindi mo sila matatakasan, pero maaari mo silang harapin. Yan ang sabi niya habang papalayo siya. Nang gabi ring iyon, bumalik ako sa amin. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Takot, galit o pagnanais na tapusin ang lahat. Wala sina Inang at Itay noon. Pumunta sila sa bukid para sa anihan. Ako lang ang mag-isa sa bahay. Tahimik, sobrang tahimik. Pinagmasdan ko ang paligid. Tila walang nagbago. Pero ramdam ko sa hangin ang isang uri ng presensya. Hindi basta hangin, kundi tila may laman. Ang ilaw ng gasera ay hindi tumitigil sa pagkisap na parang natatakot. Pinikit ko ang mata ko. Huminga ako ng malalim. Hawak ko ang balat ng bayawak. Nakasukbit ito sa bewang ko. Ang pulang langis ay inilagay ko sa mga sulok ng bahay at ang abong pulbos ay ikinalat ko sa may pintuan at bintana. Pasado 12:00, narinig ko ang tunog. Huni ng ibon na parang umiiyak. Alam kong hindi yun normal. Maya-maya pa, may kaluskos sa bubong. Hindi gaya ng dati. Ngayon ay mabigat. Parang may taong naglalakad. Kakaiba ang bigat ng bawat yabag. At kada hakbang ay sumasabay ang pagtayo ng balahibo sa aking batok. Tumayo ako. Hawak ang bote ng langis at balat ng bayawak. Lumapit ako sa bintana. Tahimik ang paligid pero kita sa labas ang mga aninong gumagalaw. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 3. 3 nilalang, nakayuko, gumagapang sa paligid ng bahay na parang aso pero may katawan ng tao. Ang mga mata nila'y kumikislap sa dilim, mapupula at punong-puno ng pagkagutom. Maya-maya ay bigla silang tumigil. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Parang tumigil ang oras nun. Mabigat ang dibdib ko. Para akong nilulunod sa sarili kong hininga. Pero nanatili akong nakatayo. Pinisil ko ang balat ng bayawak sa kamay ko at ikinalat ko ang natitirang pulbos sa may pintuan. Binuksan ko ang bote ng langis at sa sandaling lumabas ang unang patak. Sumabog ang isang matinis na hiyaw mula sa labas. Tumilapon ang gasera. Nawasak ang bintana at mula sa dilim ay may isang nilalang na tumalon papasok. Hindi ko siya nakita ng buo. Aninong matulis, mahaba ang kuko, mabaho ang hininga at may balat na tila pinagsamang tao at hayop. Sumigaw ako ng napakalakas. Hindi ng takot,
kundi ng pagtanggi. Pinukpok ko siya ng bote ng langis at tumalsik ito at parang sinunog ang balat niya. Napaatras siya. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong baryo. Lumabas siya sa bintana kung saan siya pumasok. At mula ron, narinig ko ang paglipad, hindi ng ibon, kundi ng nilalang na matagal nang pinag-uusapan sa aming lugar. Pagkalipas ng ilang minuto, tahimik na muli, pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, nagising akong tila ginulpi ng maraming kamay. Sariwa pa sa alaala ko ang pag-atake ng nilalang na yon. Yung mga mata niyang mapula, balat niyang tila nahubad sa kalahating katawan at ang amoy na hanggang ngayon ay parang nakakapit sa ilong ko. Nanginginig pa rin ang kalamnan ko habang iniisa-isa ang paligid ng bahay. Ang gasera ay basag-basag sa sahig. May mga gasgas sa dingding na tila kinayod ng matatalas na kuko at ang sahig ay may bahid ng likido, hindi dugo, kundi isang uri ng dagta na madikit, kulay uling at masangsangang amoy. Hindi ako lumabas ng bahay buong araw. Takot ako. Hindi dahil baka bumalik sila, kundi dahil alam kong hindi na ako basta tao na lamang sa mata ng mga nilalang na yon. Para bang tinatakan na ako. Para bang ako na ang susunod nilang lilingunin kapag gutom na sila. Lumipas ang 3 araw. Wala akong lakas. Hindi ako makakain ng maayos. Hindi ako makatulog ng diretso. At sa bawat patak ng ulan sa bubong, naiisip ko na baka hindi ulan yon. Baka laway ng nilalang na nasa bubungan. Sa bawat tunog ng bubuyog sa umaga, naiisip kong baka tunog iyon ng pakpak ng isang aswang na nagpapanggap lamang. At sa bawat anino sa paligid, pakiramdam ko'y may matang nakasilip mula sa dilim. Nang bumalik si Inang at Itay mula sa bukid, hindi agad sila nagsalita nang makita nila ang kalagayan ng bahay. Tahimik silang nagligpit ng mga basag. Nag-ayos ng mga gasgas, pero wala silang tanong. At pagdating ng gabi, binuksan ni Itay ang baul sa ilalim ng kanilang kama. Isang baul na bawal kong galawin simula pagkabata. Mula roon, ay kinuha niya ang isang lumang kahoy na kahon. Nakabalot ito sa telang kulay abuhin. Inilabas niya ang isang kutsilyong luma, hindi kalawangin pero halatang may edad na. Ang hawakan nito ay gawa sa sungay ng kalabaw at ang talimay may ukit ng mga lumang simbolo. Hindi ko maintindihan pero alam kong hindi basta palamuti lamang. Ito ang gamit ng lolo mo, sabi ni Itay. Dati siyang tagabantay ng hangganan. Ngayon ko lang narinig ang salitang yon. Tagabantay ng hangganan. Hindi ko alam kung anong hangganan ang tinutukoy niya. Ng buhay at kamatayan ba? Ng tao at ng nilalang? Ng liwanag at dilim ba? Ayon kay Itay, noon pa man ay may tungkulin ng aming pamilya. Ang magbantay sa daanan ng kagubatan patungong bukirin kung saan madalas lumilitaw ang mga hindi matahimik na espiritu at nilalang. Hindi sila palaging nakikita. Hindi sila palaging umaatake. Pero tuwing sila'y ginugutom o tuwing may nabubulabog sa lugar nila, lumalabas sila para mang-abala. Nung pinuntahan mo ang bahay ni Nora, dinaanan mo ang landas ng mga itim at sa gabi ka pa talaga dumaan dun. Paliwanag ni Itay. Hindi naman ako nakatiis at nagtanong.
Bakit hindi niyo sinabi sa akin, Itay? Bakit hindi niyo po ako binalaan? Tumangulang si Inang. Dahil kailangan mong harapin. At ngayon, hawak mo na ang sugat ng lahi natin. Mula noon, nagsimula akong sanayin ang sarili. Sa araw, normal akong tao. Nagtatrabaho sa bukid, nakikihalubilo sa mga tao, nagkukunwaring ayos lang ang lahat. Pero sa gabi, sinasanay ko ang pandinig ko, paningin ko at pakiramdam ko. Tinuturuan ako ni Itay kung paano maramdaman ang paglapit ng mga nilalang. Hindi raw sapat ang paningin, kailangan mong gamitin ang laman mo, ang balahibo ng batok, ang init ng hangin, ang tunog sa ilalim ng lupa. Gabi-gabi, may alingas-ngas sa paligid ng bahay. May naririnig akong huni ng ibon sa hating gabi. May tunog ng kampay ng pakpak, pero hindi ito ibon. At kung minsan, may amoy ng nasusunog na buhok na sumisingaw sa hangin. Ibig sabihin nun, malapit na sila. Isang madaling araw, habang nagbabantay ako sa balkonahe, may bigla akong narinig na ungol mula sa kabilang bahay. Kay Aling Marites nagmumula. Tumakbo ako roon, dala ang kutsilyo ni Lolo. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakalupasay sa sahig. Nanginginig at sinisigaw ang pangalan ng kanyang anak na si Jessa. Wala si Jessa sa kama. Nakasabog ang kumot. May patak ng likido sa sahig, yung kulay uling na nakita ko rin noon. Agad akong lumabas. Sumigaw ako. Tinawag ko ang mga kapitbahay. Kumuha kami ng mga sulo, mga itak at naghanap kami sa paligid. Sa kakahuyan, may nakita kaming mga bakas. Hindi paa ng tao, hindi rin ng hayop. Parang kamay, pero mas mahaba ang mga daliri at ang mga kuko ay humuhukay sa lupa habang naglalakad. Sa ilalim ng isang punong akasya, nakita namin si Jessa. Nakahandusay. Wala ng malay. Nangingitim ang labi. Malamig ang balat. May mga sugat sa leeg na parang sinipsip. Muntik na siyang hindi huminga. Mabuti na lang at naagapan. Dinala namin siya sa simbahan. Doon sa ilalim ng altar, sinimula ng dasal ng pagbabanyos. Inihalo ang langis ni Mang Isko, pinahira ng abo at paulit-ulit na binigkas ang mga panalangin. Ilang oras ang lumipas bago siya nagkamalay. At ang unang sinabi niya, "Gising sila. Nakatingin sila sa atin." Pagbalik ko sa bahay, dama ko na ang pagbabago sa sarili ko. Hindi na ako basta si Emmanuel na dating hindi naniniwala sa kwento dahil ako na ngayon ang piniling tagabantay. At hindi ko alam kung hanggang kailan ako magtatagal. Pero isa lang ang alam ko. Hindi na ako makababalik pa sa dati. Ang katahimikan na dati kong hinahanap, ngayon ay isa ng palatandaan ng panganib. Dahil sa liblib naming lugar, ang katahimikan ay may tunog. At ang tunog nito ay alingas-ngas ng dugo. Mula nang maisalba si Jessa, lalong humigpit ang pag-iingat sa buong baryo. Bawat bahay ay nagsimula ng magsabit ng bawang, asin at krus sa harap ng pintuan. Ang mga matanda ay mas madalas magrosaryo at ang mga bata ay hindi na pinapayagang lumabas kapag sumapit na ang dilim. Subalit kahit ganon,
Hindi pa rin mapawi ang bigat ng hangin na parang kahit anong dasal at depensa, may mga matang nananatiling nakasilip mula sa kakahuyan. Ako na may unti-unting natututo sa tungkuling iniatang sa akin. Hindi ito voluntaryo, pero ramdam ko sa katawang kong tinatanggap ko na. Pinag-aaralan ko kung paanong gumagalaw ang mga nilalang sa gabi, kung saan sila madalas dumaan at kung kailan sila humihina. Lahat ng impormasyong makukuha ko mula kina Itay, kay Mang Isko at sa mga albularyong dinadayo ko sa kalapit na barangay ay itinatanim ko sa isip ko. Dahil alam kong darating ang araw na hindi na sapat ang pag-iwas. Isang gabing walang buwan, habang binabantayan ko ang paligid, may naramdaman akong kakaiba. Ang hangin ay parang nakapasok sa loob ng balat ko. Mula sa may ilog, may usok na bumalot sa himpapawid. Hindi puti, kundi abong-abo ang kulay nito. Sa usok na iyon ay may isang aninong dahan-dahang sumusulpot. Hindi tao at hindi rin hayop. Parang isang nilalang na gawa sa usok na unti-unting nagkakaroon ng hugis. Sa unang tingin, akala ko ay panaginip. Pero nang maramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri, alam kong totoo yon. Ang nilalang ay hindi lumalakad, bagkus ay dumudulas sa lupa. Halos walang tunog. Halos hindi kumikilos pero lumalapit. Ipinikit ko ang aking mga mata at itinutok ang kutsilyo ni Lolo sa kanyang direksyon. Binulungan ko ang sarili ko ng mga salitang itinuro ni Mang Isko. Mga dasal na hindi Latin, hindi rin Tagalog, kundi isang sinaunang wika na ginagamit lamang sa hangganan. At nang buksan ko muli ang mata ko, wala na ang anino. Subalit sa lupa kung saan ito dumaan, may iniwang marka. Isang simbolong nakaukit sa lupa. Hugis bilog na may mga guhit palabas. Parang araw pero itim. Kinabukasan, pinuntahan ako ni Mang Isko. Halatang alam na niya ang nangyari. May dala siyang isang maliit na manok na kulay itim ang balahibo. Panahon na. Kailangan mong harapin ang iyong ugat. Anya. Sa isang malayong bahagi ng gubat, dinala niya ako sa isang kuweba. Matagal na raw itong lugar ng mga bantay. Ngunit hindi na pinupuntahan ng marami dahil sa takot. Sa loob ng kuweba ay may altar, hindi pang Katoliko. Isang batong altar na may ukit ng mga sinaunang simbolo at may mga lumang banga sa gilid. Doon niya ako pinaupo. Ang dugo mo ay hindi basta dugo ng tao. May halong lahing binasbasan ng liwanag at may sumpang dumampi mula sa itim. Sabi niya. Hindi ko ito maintindihan. Ibig mong sabihin may dugo akong galing sa kanila? Tumango siya. Hindi ka aswang, Emmanuel. Pero isa sa mga ninuno mo ay nakapiling ng nilalang nang galing sa dilim. Bunga ka ng linyang yon. At ang mga nilalang na ito, kinikilala nila ang sariling dugo. Napayuko ako. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang sinabi niya. Buong buhay ko, pinilit kong maging normal. Pero ngayon, sinasabing may bahagi ako na hinahanap ng mga nilalang. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ugnayan. Para bang hindi nila ako gustong patayin, kundi isama. Ito ang dahilan kung bakit hindi kaagad nila tinapos. Hindi nila kayang pasukin ang iyong laman dahil mayroong humahadlang. Ang liwanag ng iyong lolo. Pero kung magpapatuloy ka sa pag-iwas,
unti-unti kang mahahatak sa kabilang panig. Doon ko naintindihan. Kaya pala ako pinipiling sundan, kaya hindi ako tinatapos agad dahil may halong pagkilala. At kapag bumigay ako, kapag sumuko ako sa takot, baka matulad ako sa kanila. Binigyan ako ni Mang Isko ng bagong langis. Isang pulang langis na nang ipatak ko sa palad ko ay uminit, pero hindi masakit. Mainit na tila may buhay. Sinabi niya sa akin na ito raw ay gawa sa dagta ng punong balete. Hinaluan ng dugo ng uwak at binasbasan sa ilalim ng araw at buwan. Yun daw ang pangontra sa sarili kong dugo kapag nagsimulang tuksohin ako ng dilim. Pag-uwi ko, dinala ko ang langis at inilagay sa tabi ng kutsilyo ni Lolo. Pagkaraan ng ilang gabi, may panaginip akong hindi ko makalimutan. Nasa loob ako ng isang malawak na parang puro abo ang lupa at sa gitna ay may punong hubad na dahon. Itim ang katawan at may mga mata sa bawat sanga. Sa ilalim nito ay may nilalang na tila ako ang anyo. Ako, pero hindi ako. Ang mga mata niya'y mapula at sa kanyang palad ay may hawak siyang puso. Hindi kulay pula, kundi pusong kulay uling. Lumapit siya sa akin. Hindi siya nagsalita, pero naramdaman ko ang sinasabi niya. Huwag mo kaming talikuran. Dugo mo rin kami. Nagising akong pawisan. Ang bote ng langis ay gumugulong sa sahig, tila may dumampi dito. At sa kisame, muli kong nakita ang ukit na nawala noon. Babalik ka rin. Hindi ko alam kung kailan mangyayari, pero alam kong darating ang gabi ng pagsubok. Isang gabi kung saan pipiliin ko ang dugo ng liwanag o ang tawag ng itim. At habang lumalalim ang gabi, nararamdaman kong palapit na ito. Hanggang sa dumating ang araw na matagal ko nang kinatatakutan. Ang gabi ng bagong buwan. Sa kalendaryo ng mga matatanda, yun ang gabi ng kalunsuran. Ang pinakadelikadong oras ng buwan kung kailan mas malakas ang mga nilalang mula sa dilim. Wala silang iniilagan. Wala silang sinusunod na hangganan. Tanging mga kagaya ko lamang, ang mga binhi ng hangganan, ang kaya nilang singhutin at sundan. Sapagkat ako ang nagbukas ng pintuan at ako rin ang hinihintay nilang pumasok. Ang baryo ay tila ninakawan ng liwanag. Wala na isang ilaw. Pati gasera sa bahay ay paulit-ulit ang pagkisap. Waring pinipilit ang sarili na manatiling buhay. Tahimik ang paligid at ang hangin ay mabigat. Tila may dalang mensahe ng kapahamakan. Pumwesto ako sa gitna ng sala. Katapat ng bukas na bintana. Hawak ko sa kaliwang kamay ang kutsilyo ni Lolo. At sa kanan naman, ang pulang langis mula kay Mang Isko. Inilagay ko sa apat na sulok ng bahay ang mga itim na bato mula sa kuweba. Binalot ng bulak at pinahiran ng abong pulbos. Ayon kay Itay, ito raw ang huling depensa sa oras ng labanan. Wala akong kasama. Umalis si Itay at Inang. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw nilang makita kung ano ang magiging bunga ng gabing ito. Ang sabi ni Itay, kung ikaw nga ang huling bantay, hayaan mong ikaw rin ang sumubok kung hanggang saan ang hangganan mo.
11:30 pa lang ay nagsimula na ang kilabot. Sa labas ng bahay, may sunod-sunod na kaluskos sa damuhan. Hindi mabigat, hindi rin mabilis. Para bang may dumarating isa-isa at unti-unti. Sa paligid ay may tila alingaw-ngaw ng iyak. Hindi sanggol at hindi rin matanda, kundi parang isang bagay na nawalan ng kaluluwa. Humahalo ito sa ihip ng hangin at tinutunaw ang katahimikan. Nang mag-alas 12, nagsimulang mag-init ang pulang langis sa palad ko. Hindi ito umaapoy pero ramdam mong may naglalagablab sa balat mo. Ibig sabihin, narito na sila. Sa harap ng bintana, nakita kong muli ang mga nilalang. Hindi ko na sila binilang sapagkat sa gabing ito, hindi bilang ang kailangan kundi lakas ng loob. Sa mata ng ordinaryong tao, baka akalaing anino lamang sila. Pero sa aking mata, nakikita ko ang totoo nilang anyo. Mayroon sa kanilang mahaba ang liig na tila ahas, ngunit may mukhang babae. Ang isa ay tila patay na kalabaw na nakatayo sa dalawang paa. May bungis-ngis na tila tumatawa pero walang tunog. Ang iba na may walang muka, mga katawan lamang na may pakpak at kuko. Humahalimuyak ng amoy ng bulok na bangkay. Lahat sila'y nakatingin sa akin. Tumindig ang balahibo ko. Kahit ilang gabi na akong naghanda, kahit alam ko ang dasal at mga panangga, hindi mo talaga mararanasan ang tunay na takot hanggat hindi mo naririnig ang huni ng kadiliman sa iyong tenga mismo. Dahan-dahan silang lumalapit. Ang una ay pumasok sa bakuran. Dumaan sa ilalim ng sampalok. Napatigil ito nang dumaan sa isang batong may pulbos. Dahil nasunog ang balat niya at nagsumigaw ito. Subalit ang sigaw niya ay tila musika sa mga kasamahan niyang nasa likod. Isa pa at isa pa ang lumapit na tila hindi natatakot. Hinagis ko ang isang piraso ng batong may langis. Tumama ito sa isa at sumiklab ang apoy. Nagliyab ang katawan ng nilalang pero hindi siya umalis. Sa halip ay tumakbo siya papalapit sa akin habang naglalagablab na parang hindi niya iniinda ang pagkasunog. Sinaksak ko siya gamit ang kutsilyo ni Lolo. Sumabog ang katawan niya. Hindi dugo ang lumabas kundi usok. Maitim at malapot, masangsang. Pero hindi pa tapos. May isang nilalang na pumasok sa bintana. Malaki siya, higit pa sa tao. Matigas ang balat at tila kahoy. Ang mga mata niya ay 2 butas na umaapoy sa loob. Umuungol siya at naramdaman kong tila gumalaw ang buong bahay. Humakbang siya palapit sa akin at sa bawat hakbang niya, nararamdaman kong may bumabakat sa dibdib ko. Parang tinutulak ako ng isang puwersang hindi ko makontra. Pero bigla siyang huminto. Tumigil siya sa gitna ng sala. Tumingala at nagsimulang humuni. Hindi pananakot, kundi parang nagdarasal. At sa huling huni niya, nagbago ang mukha niya. Unti-unti itong naging pamilyar. Oo, ang nilalang na nasa harap ko ay ang anyo ko. Hindi perpekto pero sapat para makita ko ang pagkakatulad. Para akong tinititigan ng sarili kong multo. At sa katahimikan, bigla niyang itinuro ang dibdib niya, kung saan lumitaw ang isang marka. Ang parehong marka na nakita ko noon sa lupa.
Bilog na may guhit, parang araw ng dilim. Naalala ko ang panaginip. Naalala ko ang sinabi ng aninong ako rin. Dugo mo kami. Pero sa gabing iyon, nagdesisyon ako. Hindi ako isa sa kanila. Itinarak ko ang kutsilyo ni Lolo sa gitna ng kanyang dibdib. Sa sandaling yon, nagliyab ang katawan niya sa pulang apoy. Ang hiyaw niya'y sumabog sa buong kapaligiran. Naramdaman kong nagbitakang sahig at ang lahat ng aninong nasa paligid ay sabay-sabay na naglaho. Tila ba kinain ng sarili nilang apoy. Pagkalipas ng ilang sandali, wala na sila. Tahimik na muli ang paligid. Ang langis ay tumigil na sa pag-init. At ang kutsilyo ay unti-unting lumalamig sa aking kamay. Bumagsak ako sa sahig. Hingal, luha at pawis ang bumalot sa akin. Subalit sa gitna ng lahat ng iyon, isa lang ang alam kong totoo. Nalampasan ko ang gabi ng walang buwan. Pagputok ng araw, hindi liwanag ang bumungad sa akin kundi ulap. Makapal, kulay abong parang abo, at tila hindi dumapo lang mula sa langit kundi umusbong mula sa lupa mismo. Ang paligid ay natatakpan ng malamig na hamog, mabigat sa dibdib, at ang sikat ng araw ay tila nahihiyang pumasok sa baryo. Hindi ito ang normal na umaga sa Dumaraw. Para bang sa halip na umaga, ito'y extension pa rin ng gabi. Bumangon ako mula sa sahig ng sala. Hindi ko na malayang nakatulog ako sa gitna ng pagod at takot. Nakapatong pa rin sa dibdib ko ang kutsilyo ni Lolo at sa tabi ko ay ang pulang bote ng langis na halos maubos na. Nilingon ko ang paligid ng bahay. Kalatang abo mula sa nasunog na nilalang. May bahid ng usok sa mga dingding at may bakas ng paa na hindi sa akin. Paalis ito patungo sa labas. Lumabas ako sa harapan. Nagtaka ako dahil walang tao. Kahit isang kapitbahay, walang lumalabas, walang ingay, walang kahit anong senyalis na buhay. Isang mapait na pangamba ang dumapo sa akin. Ako na lang ba ang natira? Sa bawat hakbang ko papunta sa gitna ng baryo, dama ko ang pagkabigat ng bawat sulok. Ang hangin ay parang may alikabok ng kamatayan. At ang bawat bahay na nadadaanan ko ay nakasara. May bawang sa pinto at walang gumagalaw sa loob. Isang tahimik na lugar ang bumabalot sa buong baryo. Ang katahimikan ng mga buhay na natakot mamatay. Sa gitna ng plaza, nakita ko ang isang batang umiiyak. Nakaupo siya sa paanan ng krus. Walang saplot sa paa at duguan ang palad. Nilapitan ko siya at nang makita niya ako, humagulgol siya at humawak sa aking braso. Kuya, si Mama. Dinalan nila si Mama. Nilipad nila papuntang bundok. Hinaplos ko ang buhok ng bata. Alam kong hindi ako ang makakasagot sa tanong na bakit. Sapagkat kahit ako, hindi ko pa lubusang naiintindihan ng lahat. Pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi pa tapos ang bangungot. Biglang lumitaw si Mang Isko mula sa gilid ng simbahan. Bitbit niya ang isang sako at sa loob nito, naroon ang mga bagong panangga. Asin, abo at langis. Marami ang ligtas. Ngunit may ilang kinuha pa rin.
at marami sa kanila ang hindi alam kung sino ang kalaban. Sabi niya. Isinama ko ang bata sa bahay namin. Pinakain ko siya ng tinapay, pinainom ng tubig. Tahimik lang siya habang nakatitig sa dingding, sa marka ng kamay na naiwan ng nilalang nung mga nakaraang gabi. Doon ay sinabi ko sa sarili ko, hindi sapat na bantayan lang ang bahay. Kailangan ko ng sumugod sa pinag-uugatan nito. Kinagabihan, muling bumalik ang usok. Ngunit hindi na ako natakot. Sa halip, inihanda ko ang sarili. Isinuot ko ang balat ng bayawak sa bewang. Isinilid sa bulsa ang itim na bato at kinuha ang huling patak ng pulang langis. Sa huling pagkakataon, pinunasan ko ang kutsilyo ni Lolo. Ngayon ay puno na ang mga pilas at bakas ng lumipas na laban. Bago pa man ako maglakad palabas ng bahay, dumating si Itay. Halatang pagod at may sugat sa braso, pero matatag pa rin ang muka. Alam kong pupunta ka, sabi niya. Kaya nauna na kaming maghanap. Marami ang dinala sa kagubatan sa likod ng sapa. Naroon ang ugat ng itim. Naroon ang kanilang pugat. Sinamahan ako ni Itay at ilang matatandang kalalakihan patungo sa bukirin. Habang naglalakad kami, dumarami ang usok. Lumalalim ang gabi at humihina ang hangin. Sa bawat hakbang namin, may naririnig kaming bulong, huni at minsan ay tawa. Malalim, basag at walang sigla. Nang marating namin ang bungad ng kagubatan, huminto si Mang Isko. Hindi lahat makakapasok. Tanging ang may marka lamang ang pwedeng lumusot. Anya. At yun ay walang iba, kundi ako. Ako ang may marka ng bilog. Ako ang pinili nilang bantayan o agawin. Ako ang may lahing pinag-aagawa ng liwanag at dilim. Pumasok ako sa loob ng gubat. Madilim, maalinsangan. Para kang pumasok sa bibig ng isang hayop na gutom. Sa loob-loob ko, iniisip ko pa rin ang batang iniwan ko sa bahay. Siya ang nagpapaalala sa akin na may kailangang iligtas. Hindi para sa akin, kundi para sa mga kagaya niyang inosente. Sa gitna ng gubat, may nakita akong hukay. Malalim. At sa loob nito ay may apoy na hindi pula, kundi asul. Sa palibot ng apoy ay may katawan. Nakabitin pero buhay. Nanggagaling sa kanila ang mga aninong nakikita ko sa mga panaginip. Ang mga nilalang na lumapit sa akin. Ngayon ay parang alon ng usok na umiikot sa paligid ng hukay. Isang nilalang ang tumindig mula sa gitna. Hindi siya katulad ng iba. Malinis ang anyo niya. Maputi ang balat, makinis at ang mga matay tila kayang hipnotisin ang kahit na sinong tumitig. Siya ang puno. Ang ugat. Ang pinagmulan. At alam ko sa mismong sandaling iyon, siya ang ina ng kadiliman. Ang dugo mo ay akin din. Sabi ng kanyang isip sa isip ko. Wala siyang bibig na gumagalaw, pero naririnig ko ang boses niya. Isa ka sa amin. Dagdag pa niya. Ngunit hindi na ako ang dating Emmanuel. Hindi na ako alipin ng pag-aalinlangan. Inihagis ko ang pulang langis sa paligid. Nagsiklab ang apoy. Umingit ang lupa. Nagsumigaw ang mga nilalang.
At nang tuluyan kong itarak ang kutsilyo sa mismong puso ng hukay, sumabog ang liwanag mula sa loob ng lupa. Puting liwanag na pumunit sa kadiliman at tila sumisigaw ang bawat anino. Hindi pa ito ang wakas namin. Subalit sa gabing iyon, sa ilalim ng gubat ng mga bangungot, isa akong tao na pumili. At pinili kong maging liwanag. Walang katiyakan kung gaano katagal akong nawala ng malay matapos kong itarak ang kutsilyo ni Lolo sa puso ng hukay. Sa panaginip o marahil ay sa hangganan ng kamalayan, naramdaman kong bumalot sa akin ang init ng apoy, ang dagungdong ng lupa at ang sigaw ng mga nilalang mula sa dilim. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang tinig na tumawag sa akin. Mahina at hindi buo, malungkot, ngunit matatag. Tumindig ka, Emmanuel. Hindi pa tapos ang pagbabantay. Pagmulat ng mga mata ko, naroon ako sa gitna ng parang. Sa bungad ng gubat kung saan una kong nakita ang usok na umakyat sa langit. Nakaalalay sa akin si Itay, basang-basa ng pawis at luha. At sa paligid namin ay ang ilan sa mga kalalakihang kasama namin, pagod, putikan, sugatan, ngunit buhay. Akala namin hindi ka na babalik, anak. Mahina niyang sabi. Tumangu-tangu lang ako. Wala pa akong lakas para magsalita. Pero malinaw sa akin ang lahat. Bumalik ako, hindi para mabuhay lang, kundi para matapos ang sinimulan ng mga ninuno ko. Sa mga araw na sumunod, unti-unting bumalik ang sigla sa baryo. Ang mga batay nagsimula muling maglaro sa ilalim ng araw at ang mga matatanday muling nagtipon sa kapilya upang magrosaryo. Ngunit nanatili ang takot sa mga mata ng ilan. Hindi na takot sa anino, kundi sa katotohanan kahit gaano kabait ang lugar, may mga lihim itong hindi kayang itago magpakailanman. Ang hukay sa gubat ay hindi na muling bumuka. Ngunit ayon kay Mang Isko, ang ugat nito ay hindi tuluyang nawala, kundi pansamantalang humimlay. Ang nilalang na tinawag kong ina ng kadiliman ay hindi raw basta napapatay. Tulad ng damong ligaw, kailangang bantayan, linisin at huwag hayaang muling mag-ugat sa takot ng tao. Hindi ako bumalik sa dati kong buhay. Hindi ko na kayang magkunwaring normal. Ngunit hindi rin ako naging albularyo o mandirigma. Ako ay nanatili sa baryo, tahimik na nagmamasid, tagapangalaga ng kaalaman. Sa gabi ay binabantayan ko ang hangin. Sa araw naman ay tinuturuan ko ang mga bata kung paanong makinig sa paligid upang hindi matakot, kundi upang maging handa. Dumating ang panahong bumalik si Jessa, ang batang kinuha noong isang gabi ng dilim. Halos 1 buwan siyang nawala. Hindi siya nagsasalita. Ngunit nang ibigay ko sa kanya ang itim na bato mula sa kuweba, tsaka siya umiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil naalala niya ang liwanag sa loob ng apoy. Ayon sa kanya, sa gitna ng kanyang pagkakakulong, may liwanag siyang nakita at mula sa liwanag na yun, narinig niya ang isang pangalang Emmanuel. Mula noon ay naging malinaw sa akin na ang pagbabantay ay hindi lang laban sa mga nilalang dahil isa rin itong laban sa paglimot. Sapagkat ang kadiliman ay lumalago sa mga pusong nakalimot sa pinanggalingan. Ang dugo, kahit pa may halong itim, ay maaari pa rin magdala ng liwanag kung gagamitin sa kabutihan. Hindi ito literal na itim. Ang sinasabi ko ay itim ng budhi.
Binalikan ko ang mga lugar ng digmaan. Ang bahay na unang pinasok ng nilalang, ang ilog kung saan nakita ang usok at ang kuweba ng mga ninuno. Doon ko inilibing ang kutsilyo ni Lolo. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi bilang tanda ng pagpapatuloy. Doon din ako nanalangin, hindi para sa protection, kundi para sa paggabay. Sapagkat alam kong darating ang panahon na may bagong tagapagbantay at kailangan niyang makita ang bakas ng mga nauna. Isang gabi, habang nagbabantay ako sa balkonahe, narinig ko ang tinig ni Mang Isko. Hindi siya lumapit at hindi ko siya nakita. Pero sa hangin, dama ko ang kanyang mensahe. Ipinasa mo na ang apoy. Sa susunod na gabi, hindi ka na mag-isa. Tumingala ako sa langit. Madilim sapagkat walang buwan. Ngunit may isang bituing kumikislap sa gitna ng ulap. Isa ngunit sapat. Sapat upang malaman kong may liwanag pa rin kahit sa pinakamasidhing dilim. At doon ay napangiti ako. Sapagkat sa huling sandali, sa gitna ng katahimikan, sa puso ng lugar kung saan lahat ay nagsimula at nagtapos, isa lang ang nananatiling totoo. Ako ang huling tagapagbantay at handa akong maghintay hanggang sa may susunod na pipiling manindigan, hanggang sa may susunod na haharap sa dilim, hanggang sa muling henerasyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.